Basa ko. Pagdating dito, hindi ko mabasa pa din. Iba na talaga ang 50. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapakumbaba at lumalapit. Kinikilala ang aming mga kahinaan at pangangailangan sa inyo. Kaya ngayong gabi, kayo po ang patuloy naming wini-welcome na magsasalita sa bawat isa. Ihanda po ninyo ang puso at isipan. Gawin ninyong malinis ang aming puso na tatanggap ng inyong mga salita. At sa mga salitang ito, kayo po ay patuloy na mabubuhay, lalakas, lalago, at magiging mananagumpay para sa inyo pong kalulatian. Pinupuri ka namin, dalayan po namin ito sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Kaninang mula sa Bible study sa North Cell Group 21, chapter of 2 Samuel, natalakay doon yung naging continuation ng sermon kanina patungkol sa covenant ng ating mga ninuno na kinonfirm ng ating Diyos. Kaya doon sa verse kanina sa sermon, covenant pala na ng Diyos yun. Kaya ito yung chapter na may kahirapan at bagay na iniiwasan ng iba. Pero salamat sa Diyos sa kanyang biyaya at habag, kahit papano na pag-aralan natin at kung meron man pa tayong natitirang mga katanungan, kung nabubuhay tayo ng another 100 years, pag-aralan pa rin natin ang Biblia. Ito ay hindi mauubos. Ang katotohanan, ang kayamanan ng Biblia, ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, kung isulat lahat, puputok yung ating utak. Kaya nga sabi ng mga lolo ng lola ko, huwag kang magbasa ng Biblia at mababaliw ka. At sabi ng Biblia, tulad na nasabi kanina, hindi kasya ang mundo para isalin lahat ng mga ito. At doon din sa napag-aralan na sa exhortation, kasi pagkatapos ng yung susunod na yung Battle of the Giants, at sa exhortation, we were exhorted ni Kuya Damrick na pag nabanggit yung gera, yung giant, 99.9% si David and Goliath yung nasa isip natin. At sa panahon noon, takot ang mga Israelita, walang nagtangkang lumaban, hanggang sa tumayo ang isang binatilyo sa katauhan ni David. At nung natalo na yung si Goliath, saka lang kumilos yung mga Israelita. Doon nabuhayan, mukhang doon nabuhay yung pananampalataya na may Diyos ang Israelita. At doon sila nagsigasig, lumusob, hanggang sa tuluyang manalo sila sa gera. Pero sa pagkakataong ito, nabanggit na rin na mukhang dahil nga kaya sa physical na katandaan, nanghihina, sa sitwasyong ito, hindi lang si David yung lumalaban sa mga giant. Nandun yung mga mighty men. Doon sa unang laban, mukhang nakakahawa yung takot. At mula sa pinakamatangkad, pinaka-mighty in their vocabulary, that was King Saul, na mula sa hari hanggang sa pinakamalit na sundalo yata, na naging pandemya yung katatakutan. Pero sa panahon ngayon, na nung nakita na ng Israelita na may totoong Diyos at hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, naging contagious din naman ang pananampalataya. Kaya nga may mga mighty men na recorded dito. At isa nga si General Abishai na tumulong sa ating King David.
At doon sa pagpapatuloy, ang ating gawing text ngayon ay ang unang talata ng chapter 22. And David spoke, I'm reading from King James Version, nabili kong bagong Bible. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. We will be only tackling 1 to 10 at mahaba po ito. Anyways, ito po yung sabi nga ng introduction kahapon ya kanina na ito yung epilogo, ito yung parang sumasariwa sa kabuang istorya ng buhay ni David. Pamagatan natin itong ano kayang pamagat nito? David song? May David song na as David sing in Jehovah's sight, I will dance with all my might. Yan, may kantang gano'n sa praise and worship. Hallelujah. Doon sa sinabi, and David spoke unto the Lord. Ibig sabihin, ito ay konektado doon sa nauna. At ang nauna dito, although hindi ito chronologically arranged, pero may mga nauna. Kung idudugtong natin yung gera, kung idudugtong natin yung naging buhay ni David, bakit niya kinanta o nasabi niya yung mga bagay na iyon. Minsan, naalala natin yung ating mga lolo. Sabi ng mga lolo natin, lola natin, mga uncle, military man yan or magsasaka man yan, may mga sariling kwento. Pagka nandun na sila sa retiring age o medyo malapit nang mag-retire o dili kaya ang kanilang kausap ay yung mga umuusbong pa. Naalala natin si Lola Basyang ba? yung drama series sa radyo. Parang ganito yung nangyari na sinariwa ni David yung kanyang naging buhay at napatunayan niya sa kanyang sarili at kanyang sinabi. He said, He is my rock and my fortress and my deliverer. Siya ang aking bato. Bakit kaya sa mga maraming nabanggit, bato ang kanyang pagkakadescribe? Sa Middle East, isa sa mga pinakamagandang bato sa buong mundo ay nasa Middle East. Ito yung mga limestone, kung sa Benguet matigas ang mga bato diyan. Sinasabi na mas matigas ang Middle East at doon sa katigasan umiwas yata ang fault line ng lindol at sa lugar na yan halos walang lindol, particular sa Middle East, sa Saudi Arabia. In terms of engineering wise, all their structures are not incorporated, hindi na-incorporate yung seismic design dahil wala ngang lindol, dahil matigas nga ang bato. At doon nakita ni David kung gaano katigas ang bato at ihinentulad niya ang kanyang Diyos na walang pwedeng katumbas sa tigas bilang pundasyon. At kahit na lindol, hindi tumatalab. Actually, mamaya ang lindol yung magre-respond sa takot sa ating Diyos. At ang kanyang sabi, first declaration sa kanyang awit, nang pagmunimunihan niya ang kanyang kaligtasan na naranasan sa ating Diyos, the Lord is my rock and my fortress. Siyempre, pagka sa gera, ang pipiliin mong kuta, yung talagang hindi tinatablan. So, the rock and my fortress, ang aking kampo, ang aking kuta, and my deliverer, salvation. Sa ibang salin, He is my salvation. He is my Savior. The God of my rock
in Him I will trust. Sino nga ba naman ang hindi magtra-trust sa ganon? Sa Middle East, isa sa mga major player o contractor ng mga cavern ng Saudi Arabia ay ang aking naging company, Saudi ABB. Sila ang gumagawa, o yung company na yon na pinanggaling ko, ang gumagawa ng mga cavern, mga undergrounds, kung saan doon itinatambak yung mga missiles, special oils para sa panggera, sa jets, and most especially so, dito yung daanan ng hari sa mga escape nila. At ang mga mixed design ng konkreto ay impenetrable, impermeable sa gas and any kind of war bullets or mga matataas na kalibre. At ang sa ating panahon ngayon, active pa din ngayon. At for how many years na nakaraan, bakit ang sabi ni David, He is my rock, my fortress, my deliverer, my trust, in Him I will trust. Pero kung sasariwain natin, si David nga ba ay totoong nag-trust all the days of his life during those times? Di ba, sumuko din siya at nagsabi, mahuhuli din naman ako ni Haring Saul. Kaya dito na lang ako magtatago sa kampo ng kaaway. Makiki-join na lang ako sa mga kaaway. At dito, mamamatay man ako, at least, medyo mahihirapan siya. If I may paraphrase, mukhang ganon yung kanyang sinasabi. Although it was not mentioned the way I told, but in terms of paraphrasing, hindi malayo na ganun ang kanyang nasa isip. Kasi nagduda na siya sa pangako ng Diyos na ikaw ay ang gagawin kong hari, ikaw ang aking pinili, I have anointed you. Yet to the point, dahil sa discouragement, dumating sa punto na, Lord, suko na ako. Mukhang tayo yun, di ba? Mukhang ako yun. Kamakailan lamang, kailan tayo nagsabi na, Lord, ayaw ko na. Nag-uusap kami ng aking asawa. Sabi ko, kung pamimiliin ka, sino sa atin ang gusto mong mauna na makapiling ang Diyos? Sabi ko sa Pilipinas, nung nasa, madalas ang encouragement ko sa mga kapatiran, minsan madaming Judas sa mga Kristiyano kaysa Pedro. Si Pedro, nung itinatwa niya si Jesucristo, sabi niya, Lord, sorry. Pero si Judas, hindi siya nag-sorry. Minabuti niyang ibalik yung kanyang nakuhang pera at wakasan ang kanyang buhay. Parang ganun din sabi ko sa aking sarili, mukhang Judas ako. Dahil sa pag-iwas lang sa problema sa buhay siguro, o parang gusto mo nang manahimik, kaya, Lord, kunin mo na lang ako. Parang naalala ko tuloy si Kuya Jess that time Lord, nakakapagod na, kunin mo na lang ako. Pero natutuwa ako sa testimony ng isang kapatid kanina. What a lovely word, the way she described that her mom finished the race, complete the job, at natapos niya yung mission na binigay sa kanya. Well done. Napakasarap pagka ang Panginoong Hesus ang magsabi doon sa kanyang salita, welcome, my faithful servant, come and dine with me. Kaya mga kapatid, tulad ni David, tayo po'y dumadaan sa ganong sitwasyon. Pero kung sinasariwa natin ang ating kaligtasan, dapat maging Pedro tayo. Lord, sorry.
Lord, sorry, tulungan mo ako magsimula muli. Tulungan mo ako na magkaroon ng bagong sigla. At ito yung kanyang confession. At ang kanyang sa third verse, maliban sa rock, He is my fortress, my salvation, or my deliverer, said, He is my shield, my tower, my refuge. Napakasarap na unawain na sa presensya ng Diyos, bagamat minsan ito yung mga debate ng mga Kristiyano, in the presence, sa presensya daw ng Diyos, wala nang kaaway. O yung presensya ni Satanas ay mawawala. Well, ito ay isang debate sa loob ng Kristyanismo, pero minsan ang sinasabi din ng iba, bakit kung nandun ang presensya ng Diyos at wala ang presensya ni Satanas, bakit nung sa panahon ni Job, nandun mismo si Satanas at nagsabi at nagpaalam pa. Tinanong pa nga siya ng Diyos, Satanas, saan ka pupunta? Nakita mo ba si Job? So ito yung mga isang irrespective of that so-called pagtatanggol ng bawat kampo, ang pinakamahalaga dito ay ang sabihin natin na sa presensya ng Diyos, tayo sumukob. Hindi sa presensya ng pagdududa, bagamat lumarating, hindi sa presensya ng pagiging bata, dahil si Samuel, kahit bata pa siya, pinili niya na manatili sa presensya ng Diyos. At sa kanyang murang edad, nagdamit pari siya at naging katulong ng paring si Eli at ginamit siya ng Diyos. Bagamat sa kanyang old age at napag-aralan ay hindi naging ganon kaganda ang ending, pero sabi ng Biblia, ito ay mga na-record para sa ating benepisyo, para tayo matuto. Nakakalungkot lang na marami sa mga kapatiran, Kristiyano, and sometimes including us, na alam na natin mali, ginagawa pa din. Pero salamat na lang sa Diyos. Tulad ni David, nung nang kanyang napagtanto na siya ay nandun sa taluktok ng kanyang tagumpay at na-establish yung karunungan, yung courage, yung strategy in battle, nasa halip na sumama siya sa kanyang mga sundalo para sa makipaggera, pero naiwan siya at nagplano o nag-isip o nabasa, nandun siya sa tuktok ng kanyang tower, iba tuloy ang kanyang nakita. So, from that high point ng kanyang karera o ng kanyang buhay o ng kanyang tagumpay na bigay ng Diyos, doon naman dahan-dahan bumulusok dahil kay Bathsheba. Napagtanto niya lahat ng mga yon at sa dulo, ang sabi niya, talagang He is still my shield. Pag pinili pala tayo ng Diyos, ilang beses man tayong kumaliwa at hindi sumunod sa Kanya, tulad ng ginawa ni Jonah, maraming paraan ng Diyos para ibalik po niya tayo. Pero sa maraming paraan na yon, huwag nating isipin na baka maging Jonah tayo. Kasi maraming paraan ang Diyos. Baka yung ipis ang lumamon sa atin, parang you cannot imagine, paano kung ipis nga ang lumamon sa atin? Napakalaking ipis naman yan. Pero ang point, paalala sa bawat isa na pag naranasan natin ang Diyos at naranasan natin yung ganong pagbaba, pagkakamali, at darating yung time na mangusap ang Diyos,
Madalas dumarating yung mga ganong sitwasyon pagka nakakalimot na tayong manalangin. From Genesis to Revelation, isang verse ang sinabi niya, huwag nating kaligtaan. Makipag-usap na walang patid. Pray without ceasing. Nasa CR ka, nasa kulungan ka, nagtatrabaho ka, umiiyak ka, masaya ka, kumakain ka o hindi, kahit nasa gitna ng kamatayan, ang verse na yon ay hindi nawawalan ng bisa. Pray without ceasing. Kaya mga nurses, mga caregivers, minsan, nanalangin na lang, Lord, ang bigat, tulungan mo ako, di ba? Sa mga drivers, Lord, naku, traffic, late na ako. One day before na bumalik ko, tulad ng testimony nung kahapon, ako po'y, yung kung hapon, nung nangyari sa akin, ba't nakuryente ako at nahulog? Pero sa pagkakahulog na yon, early that morning, I just prayed, Lord, ingatan mo ako sa mga gagawin ngayon. Then all of a sudden, dumating yon, yung pagkakurente ko, bumagsak ako from Kesame pababa. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko may sumalo. Siguro mga 2 to 3 seconds na nawalan ako ng malay, pero pagtayo ko, parang lasing ako. Pero ginanon ko lang. Wala namang buko, wala nangyari. Napansin ko lang yung isang putok dito. Pero salamat sa Diyos. Sa mga ganong simpleng panalangin, tumutugon siya. And kung i-analyze po natin yung buhay ni David, talagang masasabi natin, the Lord is my fortress. The Lord is my shield. Siya ang ating proteksyon. Our money, our education, our status in life can never ever shield us. Sa halip, baka itulak pa niya tayo para maging mayabang. At ang yabang antonyms ng humbleness o humility. At ang humility, nandoon yung fear of the Lord, nandoon yung if my people will humble themselves, I will answer them. So, He is my tower, sabi ni David. Kanya nga, sa ating mga naging karanasan sa buhay, pag ating binabalik-balikan, masasabi din natin yung ganitong sinabi ni David, di ba? At nasabi namin natin yon. Then my Savior, thou save me from violence. Malala ko, nung bagong kasal pa kami ni Leigh, nasa Ordaneta kami, papuntang Ordaneta, may biglang, ewan ko, truck ba yun o nasasalubong sa amin? Siyempre, kami ay galing sa Pentecostal Church, sabi ni Leigh, in the name of Jesus, tumigil ka. Sa hindi maliwanag o hindi may paliwanag na pagkakataon, tumigil yung nakasalubong namin na babangga sa amin. Nakakatawa minsan talagang, but God is amazing. He is our shield. Yung testimony na narinig, I would say it's a kind of testimony. Yung patungkol kay Ate Gloria, sabi doon ang ganda naman ang nangyari sa kanya, parang rapture. In a positive way. Oo nga naman, Pero marami mga kapatiran din naman na hirap, nagkautang-utang dahil sa sakit na cancer. Pero kung titignan natin ang kamay ng Diyos in a positive way, which is doon sa final verse natin, makikita po natin. God is good. Marami tayong hindi maintindihan, pero at the end of it, we can say God is good. And He is faithful, not to us. He is faithful first to His word. He put His word above His name. Psalms 97, verse 4. Kanya nga ang pangako ng Diyos,
nangako siya muna sa kanyang sarili. Even in Genesis, ang sabi niya, kahit sa kamatayan na kinatatakutan ng marami, nangako siya sa kanyang sarili, you will surely die. Ang Diyos ang nagsabi noon, hindi si Satanas. Kaya nga ang kamatayan ay nasa kamay ng ating Diyos. At kung ang kamatayan ay nasa kamay ng ating Diyos at tayo ay nasa Diyos, ang kamatayan, sinasabi ng Ephesians, if I'm not mistaken, where is your sting? O kamatayan, o kasalanan, nasaan na yung kamandag? Mawawalan ng kamandag ang kamatayan ni ang kasalanan kung tayo ay naka Jesus na siyang may hawak ng kamatayan at ng buhay. Kaya ka masasabi natin, indeed, He is my refuge, He is my tower, He is my salvation. Verse 4, I will call on the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Dito sa verse na to, sa buhay ni David, ilang beses siyang nakalimot na manalangin. At nung nakalimot siyang manalangin na pag-aralan na po natin, maraming nangyayaring hindi nakakatuwa sa harapan ng Diyos. Nakaaway niya ang kanyang mga kakampi. Nagtagumpay ang kanyang mga kaaway. Nagkagulo ang kanyang buhay pagka nakakalimot manalangin si David. Ganon din naman tayo mga kapatid. Pero isa sa mga aral na ating pong tutunghayan sa versikulong ito ay ang I will call on the Lord who is worthy to be praised. Kaya sa panalangin o sa prayer meeting, parang prayer meeting exhortation na din. Let us pray with a praise. Hindi lang, Lord, hingi ako dito, Lord, hingi ako doon. Napakasarap sigurong mag-set ng prayer meeting na lahat ay pasasalamat at pagpupuri sa Diyos, ano? And in that midst of praising and thanking God, I know God will surely move. At yung mga negatibo na epekto ng mga experiences po natin, ang mga negatibo na sa tingin natin ay mangyayari dahil sa ating so-called analytical capabilities. Maalala ko tuloy si Moses, noong hinabol sila ng mga sundalo ng Egyptian army. Si Dr. Bajat Batarse, maalala ko nung isinermonya yun, para naupo pa dito. Parang something. Hindi. Si ano pala yung nakwento niya, si Abraham and Sarah. Pero the same thing. Ano kaya ang naging pakiramdam ni Moses noong makita na niya yung sa harapan niya dagat, tapos sa likod mga sundalo ready to kill them all, at doon sa gilid bundok, talagang matutuliro ka. At doon sa panahon na si Abraham, na sabi nga ni Dr. Bajat Batarse na hindi ko ma-imagine si Sarah at saka si Abraham, siguro nag-usap, tapos naupo pa siya dito. Paano ka magkakaanak 90, ka na, parang gano'n yung itsura niya, no? Nandun yung worry, nandun yung sangkatutak na posibleng negative na mangyayari. Pero sa kabila nito, ang sabi ng ating bidang si David, magpupuri muna ako. Magpapasalamat muna ako. Kasi napatanayan ko na that He is worthy of it all. That's why we are singing that song, He is worthy of it all. He is worthy of it all. Malamang ngayong prayer meeting na darating, wala nang prayer request.
panay prayer of praise na lang and thanksgiving sa Diyos. Napakasarap na gunitain yung mga ginawa ng ating Diyos. Kung i-record natin at gagawa ang mga Kristiyano ng diary, sa mga kababaihan, mahilig sila mag-diary, lalo na sa mga kabataan. Ano kaya kung ang mabuting ginagawa ng Diyos, kahit na ipagpalagay na lang natin na yung mga bagay na naiintindihan lang natin, na sa tingin natin ay mabuti, huwag na natin ilista yung sa tingin natin ay masama, bagamat yun ay mabuti. Mapupuno tayo ng pagpupuri sa Diyos. Mapupuno tayo ng pagpupuri. At kung ano man yung ating naging masamang experience, mapapalitan ng katakot-takot na pag-asa. Bakit? Because He is tried and tested. God indeed is a refuge. God indeed is a shelter. God indeed is a tower. God indeed is a strong rock. He is our fortress. Masasabi natin yun. Kaya nga sa panalangin, masarap na unahin natin ang pagpupuri at pasalamat because God is worthy of it all. And when the situation comes, verse 5, when the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid, the sorrows of hell compassed me about, the snares of death prevented me. Nakakatakot ano ang kanyang na-experience. Ilang beses na tinarget ni Saul si King David. Ilang beses na pinalibutan siya ng kaaway. Ilang beses na pinagtangkaan siya. Ilang beses siyang na-corner. Pero sa kanyang, nung mako-corner na siya ni King Saul, di ba, may isang sitwasyon na may isang balita, kaya umatras sina King Saul. Ilan yung sitwasyon na paaalisin na tayo or mababagsak na tayo or something like problema na talaga ang susunod. Alam natin sigurado na may danger. Pero yung inalasahan natin na gano'n, hindi dumating. Bakit? Because God is good. God knows what to do. Pero, mga kabataan at mga kapwa ko mananampalataya kay Kristo Jesus, kung dumating man yung panahon na i-allow ng Diyos, pagpasalamat natin sa Diyos. Si Job nga, sa kanyang katigasan, inalaw ng Diyos. Jonah. And even Job na so-called walang nagawang mali, inalaw pa rin ng Diyos. Kaya who are we? Nung nangungontrata ako bago ko mag-abroad, isa sa dahilan para ako ay mga ibang bansa dati akong nangungontrata. At hindi ako binayaran. Sa panahon na yon, medyo malaking halaga pa yung 500,000. Hindi ako binayaran. Sabi ko, habang nagdra-drive, umiiyak ako, Lord, bakit? Nagtatays naman ako. Bible study naman ako. Prayer meeting naman ako. Active naman sa gawain. Hindi ako binayaran. Bakit, Lord? Dumating yung point na sinisi ko ang Diyos. Pero kung naging hudas ako that time na walang nag-encourage tulad ng exhortation na we need general wala na. Pero salamat sa Diyos dahil may mga tao na ginagapit niya sa time na tayo po ay nasa mababang sitwasyon, may ginagamit ang Diyos. Kanya nga napakasarap na maging kaibigan ang Kristiyano. Napakasarap na huwag iwasan ang Kristiyano. Napakasarap na huwag isantabi ang gawain ng Diyos. Dahil nandito yung mga totoong tao. Makasalanan, mahihina, pero sa biyaya at habag ng Diyos, we are thriving. For His glory, not for us to boast. Wala tayong magpamamalaki. Salamat sa Diyos, His righteousness
ay ibinihis niya sa atin. So, in my distress, I called upon the Lord and cried to my God, and He did hear my voice out of His temple. Kaya nga nung nagpuri si David at na-realize niya yung ganitong kahindik-hindik na experiences, kahindik-hindik na pagkakataon, sitwasyon, sa kanyang distress, sa kanyang distress is a very negative word to describe someone's situation. Parang wala nang pag-asa. Pero sa ganong paraan pala, tulad ng napag-aralan natin kanina sa sermon, bakit inalaw ng Diyos yung 3 taon na tagutom? Of course, nabanggit kanina, buti na lang nabanggit na dahil kay Saul. Paano kung hindi nabanggit? May mga sitwasyon tayo sa ating panahon ngayon na minsan, sabi nga sa sermon kanina, siguro kasalanan ni kaya ka nagkakaganyan, siguro ganito, ganon. Or simply, dahil sa kasalanan mo, kaya ka nagkakaganon. Nagkamali ka, kaya ka nagkakaganon. Kung sino-sino na lang ating sinisisi, pero yung ating sarili hindi sinisisi. Mga kabataan, bakit ganon ang grades ko? Siguro, nabagsak ako dahil nagpabaya ako. Siguro, hindi ako kontento sa grades ko kasi nga, hindi ako nag-aral. At namihasa na lang sa in Jesus name. Di ba? Mga kahinaan ng mga kapatirang Pentecostal. Hindi naghahanda, in Jesus name na lang ang madalas. Pag hindi sumagot ang Diyos, ayon sa kanilang pinapanalangin, nagtatampo, hindi umaaten, hanggang sa ang kanila ng kasama, santo. Si Saint San Miguel. Santo pa rin, di ba? Si San Miguel na lang. Kaso nakataob. Oh. Hallelujah. Kaya nga sa ating in our distress, mabuti na lang inaalaw ng Diyos yung mga pagkakataon yun para ibalik loob tayo sa kanyang piling. Pero mayroon akong ibibigay na 3 bagay na in our calling, sa ating pagtawag sa Kanya. In my distress, I called upon the Lord. Sinabi ni David ito dahil natutunan niya magpakumbaba. Psalms 53, verse 3, kung hindi ako nagkakamali, yung sinabi niya, I recognize my rebellion, Lord. Ito yung panahon na sinabi niya na nung natukso siya kay Bathsheba. At nung kinonfront siya, natutunan niya ang magpakumbaba sa Diyos. Kanya nga sa ating paglapit sa Diyos, kailangang mayroon tayong pagpapakumbaba. At sa ating pagtawag sa Diyos, pangalawa doon sa pagpapakumbabang yan, di ba, pangako ng Diyos, He will exalt us, He will hear us, there comes wisdom, there comes harmony. Sinasabi ko sa mga na-sharean, ito ay ayon sa observation at in connection sa salita ng Diyos na natutunan. Minsan sa mga kabataan, madalas na example ko ganito. Nung nakilala kita, nakumpleto ang buhay ko. Pero kung mawawala ka, ayaw ko nang mabuhay. Sounds familiar, di ba? Kristiyano man o hindi Kristiyano, dumarating yung punto. Kaya ang sabi ko naman sa kanila, at hanggang sa ngayon, salamat sa Diyos sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. Pero ang mga ito ay mawawala. Pero ang nangako na hindi mawawala ang ating Panginoong Hesus. Kaya anumang sitwasyon, anumang klaseng relasyon, si Hesus ang ating angkla ng buhay. Siya ang ating gawin nating buhay. Hindi
yung asawa, hindi yung anak, hindi yung ministry, hindi kung sino pa man, ang Panginoong Hesus, sapagkat siya ang nagsabi at siya lang yung taong perpekto, sabi ng Biblia, hindi ko sinabi. Kanya nga masarap na dapat nating piliin kung sino yung ating buhay. At maraming Kristiyano, ang buhay ay hindi si Jesus. Minsan nga, ang mga churches ngayon is just but entertainment. It's nagiging na lang, motivational gathering. Na kung gusto mo ng masaya, magpapatawa yung nagsasalita at i-encourage ka niya, mamaya, dala-dala mo yung Bible, tuwan-tuwa ka, paglabas mo, nasagi yung sasakyan mo o whatsoever, nakalimutan mo na si Jesus. Kasi nga, hindi siya yung totoong buhay mo. Hindi siya yung totoong partner mo. Maraming mga Kristiyano at maraming salamat for the glory of God na ang gawain ng CNCI. Ayon sa na-observe ko at nakita, lumalagong si Jesus ang partner sa buhay. At salamat sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi man perpekto but maraming beses na nagkikitaan tayo, talaga namang purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At lumalago ang bawat isa. Ito'y bunga ng panalangin. That's why in our corporate prayers, as I always exhort brethren back home, isa sa mga inano ko, let us pray for a relationship. Let us pray for the relationship. Within the family, within work, kahit na anong klaseng relationship yan. Huwag lang relationship ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. And in the second point, let us come in truth. Manalangin tayo ayon sa katotohanan ng Diyos. Maraming mga katotohanan na nakikita, katotohanan na defined lamang ng ibang tao, ng relihiyon, pero ang katotohanan na yun ay matutugpuan lamang kay Jesucristo. At kung hindi natin maunawaan ang so-called katotohanan na yun, ang sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ang tagapagturo at siya ang magtuturo sa atin. Kaya nga sa hapong ito, nawa, kung tayo ay lalapit, lumapit tayo na ayon sa kanyang salita at ang sa katotohanan. At yung katotohanan na yan, magpapalaya sa atin. Yun ang sabi ng Biblia. Bagamat, kung lalapit tayo sa katotohanan, pero hindi naman natin pinaniniwalaan ang katotohanan, wala namang silbi. Even Jesus himself, nag-declare, nag-sermon, walang, ang sabi ng Biblia, walang nangyari. Bakit? Because of their unbelief. Kanya nga, kung nakita po natin ang katotohanan at totoo na si Jesus ang ating partner, ang bisa ng katotohanan ito, maski ng kalangitan o ng dagat-dagatang apoy, ay walang magagawa. Walang magagawa. Pangatlo is pray and surrender. Tignan natin itong panalangin na, and then he did my voice, and he did hear my voice out of his temple, verse 7, and then the earth shook and trembled. The foundation of heaven moved and shook because he has wrought. Galit ang Diyos. Pero bago doon, sinabi niya, sumagot ang Diyos. At sa sagot ng Diyos na yon ay may galit ang Diyos. At sa galit ng Diyos, the earth shook, nagkaroon ng lindol. Familiar. Nung si Jesus Christ is nasa cross, Matthew 27, when he said, Father, to you I give my spirit. In some other translation, Father, to you I surrender my spirit.
lumindol. Ang buong mundo sa presensya ng Diyos, lumindol. Pero sa pagkakasabi din dito, although doon sa mga experiences, doon sa mga other translation, hindi porke lumilindol, galit ang Diyos. Sino yung prophet na nandun ako, sabi, nandyan ka ba Lord? Sabi niya, pero wala siya doon. Then, di ba, lumindol, humangin, pero wala doon ang Diyos, sabi niya. Pero dito, lumindol, the earth shook, kahindik-hindik. Then there went a smoke out of his nostrils and fire out of his mouth. Devoured coals were kindled by it. Because God is a consuming fire. Hebrews 12:9. Galit ang Diyos o hindi kapag sumagot sa ating panalangin. Wow. Praise the Lord. Kaya nga kung tayo ay mananalangin, huwag natin expectin na ang Diyos ay hindi galit. Ngayon, kung galit ang Diyos dahil sa Kanyang tinugon tayo ayon sa Kanyang galit, praise the Lord pa din. Galit ang Diyos dito dahil sa nagsumbong ang Kanyang anak at ipinagtanggol siya ng Kanyang tatay. Kanya nga doon sa ibang salin ng ating mga pinag-aralan, sabi niya, I will take revenge. Ako yung maghiganti para sa iyo. Nung nagsumbong si David sa kanyang Diyos, wow, nagalit ang Diyos sa kanyang mga kalaban. At ang mundo ay nanginig. What a God we are serving. At sa kanyang sarili din, naalala niya, kasi ito yung summary So I would say, na kahit sa kanyang naging maling ginawa kay Bathsheba, bagamat nagalit ang Diyos din sa kanya, this is a general verse, tumugon pa rin ang Diyos and he was restored. Kaya maraming salamat sa kanyang biyaya at habag. Ang Diyos ay tumutugon ayon sa kanyang salita, sapagkat He is faithful to His word first and foremost. Maraming salamat sa Diyos. Beneficiary tayo ng kanyang faithfulness na yun sa kanyang sarili. And for the last verse, I would say, nasaan na yan? Sa verses 28 to 31 ng chapter 22. And the people and the afflicted people thou wilt save, but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down. For thou art my lamp, O Lord, and the Lord will lighten my darkness. Napakasarap sa Diyos. Si David, sinabi niya, praise the Lord. Bagamat mayroon pa akong darkness sa buhay, siya yung nag-iilaw. Sounds familiar. Tayo yon. Ako yon. Maraming mga darkness pa sa buhay. Pero salamat sa Diyos. Sa kanyang habag at biyaya, iniilawan pa rin niya. For by thee I have run through a troop. By my God have I leaped over a wall. Verse 31. As for God, His way is perfect. The word of God is tried. He is a buckler to them all that trust in Him. Ulitin natin yung verse 31. As for God, His way is perfect. Kung ang Diyos, ang kanyang ways ay perfect, ano ang sitwasyon na bibigay sa atin ngayon ng pagdududa? Hindi man natin siya maunawaan, ito lang yung ating pakatandaan, mga kapatid. God's way is perfect. God's way is perfect. God bless us all. Nawa,
sa maikling pag-aaral na ito, sa unang 10 talata ng chapter 22, napalalahanan po tayo na sa ating mga karanasan sa buhay ay panariwain natin na iproklama sa ating pagpupuri, sa ating pang-araw-araw na pakikipagniig, pakikipag-usap sa trabaho, sa pamilya o ano paman. Masabi natin, the Lord is my tower, the Lord is my salvation, the Lord is my fortress. And when I pray, I would pray the praising first, giving Him thanks, remembering what God has done for me. And in my distress, I will remember 3 things, that I will come to Him with a humble heart, recognizing my fault. I will come to Him na mayroon pong katotohanan, hindi sa salita lang ng kung sino-sino. Kanya nga, kaakibat dito napaka-importante. At in academics terminology, it is a prerequisite na pag-aralan natin ang kanyang salita para yung katotohanan na yan justified. At sa bandang huli, pray like Jesus. Father, I surrender. God bless us. Father, we just continue to give you praise. Honor your holy name. Father, we are so thankful. Napakabuti mo. Maraming mga pagkukulang ang mga anak po ninyo, pero sa inyo pong biyaya at habag, your ways are perfect. Hindi man namin maunawaan ang marami dahil kami po ay mahihina. Pero sa kabila nito, dakilang Diyos. Your word is true, for you are perfect in all your ways, and we just say, thank you, Lord. We trust to you. Kami po'y sumasampalataya, naniniwala, nagtitiwala, at pinapasakamay po namin ang aming mga buhay sa inyong mga kamay. As the Lord Jesus prayed, Father, to you I surrender my spirit. And so this afternoon, Lord, we just ask your forgiveness. And we say, Lord, we surrender to you. And help us, as David prayed, na kayo ang kanya pong ilaw, sa kanya pong kadiliman, kami, dakilang Diyos, ay ganun din. Ilawan po ninyo ang mga kadiliman sa amin. Yung mga doubts po namin, yung mga katanungan po namin, yung mga hindi po namin nauunawaan, tulungan po nyo kami na magtiwala pa rin sa inyo at sa takdang panahon, magkakaroon ito ng kaliwanagan na kung saan sa aming level ng pangunawa maunawaan po namin. At doon po namin muling masasabi sa aming sarili, the Lord is my rock, my fortress, my salvation, in whom we will trust. All glory to you alone. Pagpalain po ninyo ang bawat isa mula sa aming pastor hanggang sa pinakamaliit na bata na nandito. Kayo po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po ninyo ang gawain ito at patuloy na tulungan po kami na yung aming pong covenant magawa po namin. Napabayaan po namin dakilang Diyos ang paghayo at ito po ay isang mahalaga at importanteng priority na covenant bago kayo umalis. Tulungan po nyo kami na humayo dakilang Diyos. At sa mga kapatiran dakilang Diyos na wala po dito at hindi po nakadalo kaninang umaga hanggang ngayon, ano man ang kanilang ginagawa, patuloy na nilalapit namin sila. Mang-usap po kayo sa kanila dakilang Diyos. At kung ano man po ang kanila pong kabigatan o dahilan kung bakit hindi po sila nakadalo, sila man ay nanghihina, abutin po niyo sila dakilang Diyos at palakasin ang bawat isa sa amin. At tulungan po niyo kami na magtulungan at magbataan ng aming mga kabigatan sa buhay. Para sa inyo pong kalwalhatian, ito pong aming dalangin at sa inyo po lahat ng papurit pasasalamat. Dahil dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus.
ang aming Diyos at tagapagligtas. Aming manggagamot, ang aming tower, ang aming kuta, ang aming kublihan. Ang lahat mo nang magsabi. Amen. Amen. God bless po. Oh, praise the